Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1021. Pinayagan ni Severin ang mga pinuno ng bulwagan na umalis matapos niyang ibigay ang kanyang mga tagubilin. Pagkaalis nila, bumalik siya sa kanyang silid, kinuha ang singsing na storage ni Ronnie, at sinimulang tingnan ang mga nilalaman nito. Isang sulyap sa loob ng singsing ang nagbigay sa kanya ng labis na tuwa. Bukod sa isang sandatang espiritual na unang antas na kilala bilang Fish God Sword, mayroong 12-12 halamang espiritual sa loob nito. Ang mga halamang espiritual na iyon ay alinman sa mataas na antas ng pangalawang grado o mababang antas ng pangatlong grado, at marami sa mga ito ay angkop para sa paggawa ng mga gamot. Tiningnan niya rin ang mga manual ng teknik at napagpasyahan na wala itong saysay na pag-aralan. Hindi gaanong malakas ang mga teknik at magiging abala lamang kung gagamit siya ng mga teknik na madaling makilala ng Stormy Moon Sect. Sa huli, basta na lamang niyang kinuha ang isang luma at naninilaw na aklat sa sulok at binasa ito. Wala siyang gaanong iniisip noong una, ngunit labis siyang natuwa nang masinsinan niya itong basahin. Laking gulat niya nang malaman niyang naglalaman ito ng ilang pagsasanay na angkop para sa mga babae. Mukhang hindi pa niya ito nabuklat noon. Malamang ay itinapon lang niya ito sa isang sulok ng singsing dahil hindi ito bagay sa kanya. Mataas na antas din ang mga pagsasanay dito, kaya hindi rin nakapagtataka na ayaw niya itong itapon kahit wala siyang pakinabang dito. Malamang ay iningatan niya ito sakaling makipagpalitan siya ng ibang mahahalagang gamit kapag nakatagpo ng babaeng tagasanay. Maingat na pinag-aralan ni Severin ang mga pagsasanay at tumango ng may kasiyahan. Para naman sa mga pang-araw-araw na pangangailangan at iba pang walang saysay na bagay, iniwan niya na lamang ito sa singsing at itinapon. Ang mga bagay lamang na sa tingin niya ay mahalaga ang kinuha niya. Matapos kunin ang lahat ng kailangan niya, bumaba siya para hanapin si Diane. Naglalakad-lakad ito noong mga oras na iyon. "Honey, may espesyal akong bagay para sa iyo," sabi ni Severin kay Diane. Hindi napigil ang ngumiti ni Diane nang marinig iyon. "Oh, ano iyon? Magbibigay ka ba sa akin ng regalo? Natakot talaga kami kanina, alam mo ba? Ang taas ng antas niya at lahat kami nag-aalala na baka hindi mo siya kayanin. Huwag kang mag-alala, honey. Malamang kaya ko ring labanan ang pinuno ng kanilang sekta kung sakaling magpakita siya dito," sabi ni Severin na may ngiti. "Sigurado ka ba? Paano mo malalaman gayong hindi mo pa siya nakikita? Sana lang hindi ka mapilitan na bawiin ang sarili mong sinabi." Ngumiti si Diane at iniunat ang walang laman na palad. "Ano na ang espesyal na sorpresa? Hindi mo pa ba ito ibibigay sa akin?" Itinuro ni Severin ang kanyang pisngi at nagsabi, "Ibibigay ko ito kapalit ng isang halik." "Talaga ba?" Binigyan siya ni Diane ng mapang-akit na tingin. Tumingin-tingin muna siya sa paligid para makasiguro na walang tao at mahiyain siyang humulik ng mabilis sa pisngi ni Severin. "Ayan, sapat na iyon, hindi ba? Hindi kita tatantanin kung hindi ganoon ka-espesyal ang sorpresang sinasabi mo." Ngumiti si Severin, at kinuha ang lumang aklat sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang palad, at iniabot ito kay Diane. "Oh, espesyal ito at tunay na kakaiba. Ano ito? Aklat ba ito?" Kinuha ni Diane ang medyo naninilaw na sinaunang aklat, binuksan ito, at tiningnan. "Phoenix Derivation Method, Sun Grade High Rank na pagsasanay." Lumaki ang kanyang mga mata at agad na lumitaw ang bakas ng kasabikan sa kanyang mukha. "Wow! Ang galing nito, honey. Hindi ko akalaing manual ng teknik pala ito, lalo na't isang Sun Grade High Rank." Ikinwento sa akin ni na Wendy at iba pa na hinahati ang mga teknik sa 4 na antas. Soil, Sky, Sun, at Star. Karaniwang gumagamit ng Soil Grade na paraan ang mga ordinaryong hindi kasapi sa mga sekta, samantalang ang ilan sa mga makapangyarihang pamilya naman ay gumagamit ng Sky Grade. Mas bihira ang mga Sky Grade na paraan at kadalasan ay mga pinuno lamang ng sekta ang may swerte na magkaroon nito. Ang Star Grade naman ang pinakabihira sa lahat at iilan lamang ang nabibigyan ng pribilehiyong makita ito. Sandaling tumigil si Diane at nagtanong kay Severin, "Hindi ba't napakahalaga ng teknik na ito? Saan mo ito nakuha?" Ngumiti si Severin.
Nagkataon lang na nakuha ko ito mula sa sumalakay kanina. Ang mas mahalaga, mas angkop ito para sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Wow, ang galing naman yan. Sabi sa akin mas mabilis ang pagsasanay at mas madali ang pag-abot ng breakthrough kapag mataas ang antas ng paraan. Bukod pa rito, kapag sapat na ang antas ng isang tao, may mga kalamangan din itong dulot, tulad ng kakayahang talunin ang mas malakas na kalaban kahit lampas sa sariling antas. Halos parang batang sabik si Diane. Binigyan siya ni Severin ng thumbs up at sinabi, "Tama. Malamang wala ka ng oras para sa akin dahil mahuhumaling ka na sa mga bagay na may kinalaman sa pagsasanay. Narinig ko noon na isa kang workaholic na laging nag-o-overtime sa kumpanya, kaya siguro mas gugugulin mo pa ang oras mo sa pag-insayo ngayon." Ngumiti si Diane. "Pwede ka namang gumugol ng oras kasama si Sheila kung sakaling abala ako." Napakaganda at sexy ni Sheila. Ayos lang na siya ang makasama mo, hindi ba? Namula si Severin at napangiti ng may pag-aalangan. "Plano mo na ito mula pa sa simula, hindi ba? Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin ko'y magiging masaya kakasama siya." Ngumiti si Diane. "Saka nga pala, nagkasundo kami ni Sheila na pwede ka lamang magdala ng isa pang babae sa bahay kung papayag kaming dalawa. Ayaw namin sa mga babaeng tuso at mukhang pera." Hindi alam ni Severin kung paano tutugon. "Ahem, sobra kayong nag-iisip. Ayaw ko rin naman sa ganoong klaseng babae." Inikot ni Diane ang kanyang mga mata at nagsabi, "Sino bang nakakasiguro na baka mabigani ka sa kagandahan ng isa at hindi mo na alamin ang tunay niyang ugali? Mas kilala ng mga babae ang kapwa babae kaysa sa mga lalaki. Dapat mong tandaan iyan." "Sige na, huwag na nating pag-usapan iyan." Pag-iwas ni Severin sa paksa. Ngumiti siya at nagtanong, "Kaya ba ng librong ito na bigyan mo ako ng halik?" Ngumiti si Diane at nagsabi, "Siyempre. Sulit pa rin ito kahit halikan pa kita ng 100 beses." Tiningnan ni Severin ang sexing hubog ni Diane at napalunok bago nagsabi, "Paninindigan ko iyan at hahayaan kitang halikan ako ng 100 beses ngayong gabi." Nagkaroon ng kakaibang ekspresyon sa mukha ni Diane nang marinig iyon. "Iniisip mo na naman ba iyon? Hindi ba't ginawa na natin iyon 2 araw pa lang ang nakakalipas?" "Pero, honey," sagot ni Severin, "ang pagiging malapit ay nagpapalakas ng ating pagsasama. Bukod pa rito, aalis na ako papuntang Wyman City bukas, kaya hayaan mo na lang akong makasama ka ngayong gabi, pwede ba?" "Sige, gusto ko sanang pag-aralan ang aklat na ito mamaya, pero mas mabuti sigurong gawin ko na lang iyon pagkatapos mong umalis bukas, dahil mas magkakaroon ako ng oras para sa aking sarili noon," sabi ni Diane na may pagtango. Noong sandaling iyon, tinawagan ni Sheila ang kanyang ama na si Zacarias sa tabi ng malapit na batuhan. Pagkasagot ni Zacarias sa tawag, hindi niya napigil ang sabihin, "Ang tagal mong tumawag, Sheila. Kumusta na ang mga bagay dyan? Nakabalik ka na ba mula sa Skystream City?" Tumango si Sheila, "Ilang araw na rin kaming nakabalik, at marami rin kaming nakilalang mahahalagang tao doon." Umubo si Zacarias, "Hindi mahalaga ang mga iyon. Dumiretso na lang tayo sa pakay. Kumusta kayo ni Severin? Huwag mong sabihing wala ka pa ring progreso kahit matagal ka nang nandyan." Naramdaman ni Sheila ang bugzo ng tuwa at masiglang sumagot, "Tumatawag ako dahil gusto kong sabihin ito sa iyo. Tinanggap na ako ni Severin, at magiging babae niya na ako mula ngayon. Pati si Celine, tinatawag na akong Mami Sheila." "Talaga ba?" Ilang araw na rin mula nang huli siyang makarinig ng balita kay Sheila, at hindi na rin siya gaanong umaasa. Sa kabila ng kagandahan ni Sheila at pagsisikap nitong makuha ang puso ni Severin, tila wala pa ring interes ang lalaki. Sa isip ni Zacarias, baka hindi talaga si Sheila ang tipo nito. Ngunit ang pagkadismaya niya ay agad napalitan ng kasiyahan nang marinig ang sinabi ni Sheila. Masigla siyang tumayo mula sa kanyang pagpapaaraw. "Walang makakapagpasaya sa akin ng higit pa, Sheila. Mabuting tao siya, higit pa sa iba. Wala na akong aalalahanan habang buhay kung siya ang mapang-asawa mo. Maaasahan at responsable siya. Magiging maganda ang buhay mo at ituturing kanyang espesyal." Ngunit mayabang ang ngiti ni Sheila nang sabihin sa ama, "Simula pa lang malinaw na iyon. Dad, hindi ba't ako ang unang umibig sa kanya at nagsabi sa iyo na mabuti siyang tao? Ikaw pa nga ang tutol noon at pinayuhan akong huwag na siyang ituloy.
Pero tingnan mo siya ngayon. Bukod sa 4 na war gods na disipulo niya, maging ang mga gobernador ng Skystream Province at Skydrop Province ay malapit na sa kanya. Itinuturing pa nila siyang parang kapatid. Nagulat si Zacarias. Seryoso ka? Pati ang 2 gobernador, kapatid na ang turing sa kanya matapos ang paglalakbay na iyon. Sobra na yata iyan kung ako ang tatanungin. Ngunit agad din siyang ngumiti. Malamang nadadala ka lang ng pag-ibig kaya pinapalabis mo ang mga pangyayari. Agad na tumutol si Sheila. Ako, nagpapalabis. Hindi mo alam dahil wala ka rito. Kung nakita mo mismo, maiintindihan mong wala akong binabanggit na sobra. Isa na siyang second-grade high-rank alchemist. Alam mo ang ibig sabihin niyan, hindi ba? Ang mga pil na ginagawa niya ay kinaiinggitan na ngayon ng mga level 9 warrior kings. Napasinghap si Zacarias. Diyos ko, sadyang kahanga-hanga ang talento niya sa alchemy. Paano siya agad nakalampas bilang second-grade high-rank alchemist? Sok. Hindi ka panipaniwala. Walang makakapagsabi kung hanggang saan ang mararating niya. Nasa kanya ang buong mundo. Pagkasabi noon, hindi niya napigil ang itanong, hanggang saan na ang relasyon ninyo? Tinanggap ka na ba talaga niya o baka naman dahil lang magkahawak kayo ng kamay? At tinatawag ka na bang Mommy Sheila ni Celine dahil, Biglang nahiya si Sheila. Huwag mong pag-usapan iyan, Dad. Naghalikan na kami, at siya pa ang nagsimula. Sapat na ba iyon bilang patunay? Natutuwa akong marinig iyan. Malakas na tawa ni Zacarias. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsabi siya, isa lang ang anak kong babae, kaya bibilhin ko na ang tiket papuntang South Link City ngayong linggo. Luluwas na ako at bibili ng villa doon. Sa ganoon, makikita ko kayo ng anak-anakan ko kahit kailan, Nagliwanag ang mga mata ni Sheila nang marinig iyon. Sige, pero paano ang mga ari-arian mo, Dad? Ibebenta mo ba lahat? Huwag mong kalimutan, mayor ka pa rin. Sagot ni Zacarias, ayos lang iyon. Malaya na ako ngayon at halos na ipasa ko na ang kumpanya sa tiyuhin mo. Tumatanda na rin ako, at sa palagay ko, panahon na para magpahinga. Ganun ba? Sige, hanggang dito na lang muna, Dad. Ipaalam mo sa akin kapag paalis ka na, sasalubungin kita sa paliparan. Tinapos ni Sheila ang tawag na mas masaya kaysa noong sinimulan niya ito. Kinabukasan ng umaga, umalis si Severin patungong Wymont City mag-isa dahil pakiramdam niya'y magiging abala lamang kung isasama niya ang masyadong maraming tao. Di nagtagal ay nakarating siya sa Wymont Airport at bumaba ng eroplano na may ngiti sa labi. Itinuturing na medyo maunlad ang Wymont City sa West County. Bagaman hindi ito kasing sagana ng South Link City, halos magkapantay na rin ang antas ng kanilang pag-unlad. Hindi ba't dapat sinusundo na ako ng mga bodyguard ngayon? Bakit wala pa sila? Reklamo ng isang babae matapos tumingin-tingin sa paligid. Siya'y matangkad, nakaayos ng moderno, at may suot na shades. Noong sandaling iyon, isang itim na Audi ang huminto sa tabi niya, at ilang lalaking naka-Amerikana ang bumaba para salubungin siya. Narito kami para sunduin ka, Miss Chelsea. Sumakay ka na. Kayo ba ang bodyguard ng pamilya ko? Bakit hindi ko pa kayo nakikita? Akala ko si Yancy ang susundo sa akin. May bahid ng pagdududa sa mukha ni Chelsea dahil hindi pa niya nakikita ang mga ito noon. Bago pa lamang kami, sumama ka na sa amin, Miss Chelsea. Sagot ng isa sa mga lalaki. Agad na kinuha ni Chelsea ang kanyang cellphone. Sandali lang, tatawag muna ako para makumpirma kung nag-day off nga ba si Yancy. Hindi nakalampas sa kanya na may mali talaga sa sitwasyon. Hindi na kailangan pa iyan, Miss Chelsea. Kailangan na nating umalis ngayon. Hindi na binigyan ng pagkakataon ng dalawa sa mga lalaki si Chelsea na makatawag pa at agad na hinawakan ang kanyang mga kamay. Isa ang humawak sa kanyang kaliwang kamay at isa pa sa kanan, at sinubukan siyang kaladkarin papasok sa kotse. Tulong! Tulong! Sigaw ni Chelsea. Bagaman may ilang dumaraan sa paligid, mabilis lamang silang tumingin at agad na umalis. Magbibigay ako ng 15,000, hindi, $150,000 sa sinumang tutulong sa akin. Sigaw niya sa gitna ng takot habang halos na ipasok na siya sa kotse.
Ang tanging pag-asa na lang niya ay mayroong maglakas loob na isugol ang buhay para sa kanya kapalit ng gantimpala. Ngunit batid din niya na napakaliit ng posibilidad na may tumulong, dahil kailangang harapin ng sinumang tatayo para sa kanya ang ilang malalakas na lalaki. Hoy mga pards, akala nyo ba talaga makakidnap kayo ng babae ng harapan sa liwanag ng araw? Naglakad papalapit si Severin at tinawag ang mga lalaki. Lumayas ka, bata, sino ka ba? Akala mo ba maililigtas mo siya gamit ang payat mong katawan? Mag-isip ka nga, matalim ang tingin ng isa sa mga lalaki kay Severin sabay ngisi. Kabanata 1025. Iligtas mo ako gwapo, pakiusap. Bibigyan kita ng 150,000. Kung hindi sapat iyon ibibigay ko sa iyo ng 5 beses pa niyan. Naramdaman ni Chelsea na parang nakakita siya ng sinag ng pag-asa nang makita niyang humarap si Severin para pigilan ang mga lalaki. Hehe, akala mo ba hindi ko kayang lumaban sa iyo? Bakit hindi mo subukan, kung ganoon? Hindi na nag-aksaya ng hininga si Severin at dahan-daang lumakad papunta. Hindi ko inakalang may mga tao pa ring handang isugo ang kanilang buhay kapalit ng pera. Kinagat ng lalaki ang kanyang ngipin at naglakad ng malalaking hakbang papalapit kay Severin, at sinabi sa 3 bodyguard sa likuran niya. Dahan-dahan mga bata, may oras pa tayong basagin ang binti ng hangal na ito at isama ang babae. Ano, basagin ang binti sabi mo? Sandali lang nagulat si Severin, pero agad din siyang ngumiti at nagsabi. Magandang mungkahi yan. Biglang sumugod si Severin na parang kidlat. Ano ba ito? Ang lalaki ay may disenteng kasanayan at naabot na niya ang antas na 8 profound master kahit isa lamang siyang bodyguard. Gayunpaman, napakabilis ni Severin na ang nakita lang niya ay isang anino. Pagdating ng kanyang ulirat ay natadyakan na siya ni Severin sa hita. Ag! Ang matangkad na lalaki ay tumilapon ng ilang metro palayo dahil sa sipa. Ang binti ko, nabali ito. Sigaw ng lalaki habang nakaupo sa lupa at mahigpit na hinahawakan ang kanyang binti. Namutok ang mga ugat sa kanyang noo at halatang halata ang matinding sakit. Hindi ba sabi mo gusto mong basagin ang isang binti? Ayan natupad ko ang hiling mo, haha. Malamig na ngumiti si Severin habang nakatingin sa lalaki. Hindi mapigilan ni Chelsea ang tuwa nang makita iyon at nakaramdam siya ng pag-asa na may pagkakataon pa siyang makaligtas sa biglaang pagkidnap. Ano ang gagawin natin ngayon boss? Nataranta ang 3 natira at halatang natatakot sa posibleng mangyari. Pakawalan muna natin si Miss Chelsea at sabay-sabay nating salakayin ang lalaking ito. Hindi natin madadala si Miss Chelsea kung hindi natin maharap ang lalaking ito. Malakas siya kaya ang tanging pag-asa natin para makatiyak ay atakihin siya ng 3 sa atin ng sabay. Medyo kumurap ang mga mata ng kanilang leader at sinabi sa 2 bodyguard na humahawak kay Chelsea. Binitiwan siya ng 2 at sabay-sabay nilang pinalibutan si Severin. Ngunit hinding-hindi sila tatabla kay Severin dahil kahit ang leader nila ay wala pang higit sa antas na level 1 warrior king. Makalipas lang ang ilang segundo ay nakahandusay na ang 3 sa lupa at umaatungal sa sakit isa-isa. Maraming salamat gwapo. Wala na sana ako ngayon kung hindi dahil sa iyo. Agad na tumakbo si Chelsea palapit at nagpasalamat kay Severin. Ngumiti si Severin at nagsabi, gagawin ko ang makakaya ko kapag may nakikita akong nangangailangan ng tulong. Walang dapat ipagpasalamat. Pero ipinipilit ko, pakiusap ibigay mo sa akin ang numero ng iyong bank account ililipat ko agad ang 150,000 sa iyo gaya ng napagkasunduan. Sabi muli ni Chelsea kay Severin. Sa pananaw ni Chelsea, tinulungan lang siya ni Severin dahil sa pera. Ngunit bahagyang ngumiti si Severin at sinabi na, hindi ko kailangan ang pera mo, miss. Sana mas bigyan mo lang ng pansin ang iyong kaligtasan. Hindi kita tinulungan para lang sa pera. Hindi mo ginawa para sa pera. Tiningnan ni Chelsea si Severin na may pagtataka. $150,000 ay hindi maliit na halaga, at hindi niya inakalang tatanggihan iyon agad ni Severin. Kung talagang pera ang habol ko, hindi na sana kita iniligtas. Hindi ko kailangan ng ganoong pera. Tumawa si Severin. Nabigla ang puso ni Chelsea at naisip niya, baka ginagawa niya ito para mapalapit sa akin.
Baka ang mga bodyguard na dumukot sa akin ay kasabwat niya at sinadya nilang mag-ayos ng eksena para magkaroon ako ng utang na loob sa kanya. Normal lang na mag-isip si Chelsea ng ganoon dahil sa kanyang mataas na estado sa Waimont City. Ang dami ng mayayamang binata na sumusubok makuha ang kanyang puso, na kayang punuin ang ilang kalsada. Naranasan na niyang maloko ng ganitong paraan noon at nabisto rin niya ang gumawa nito. Ngunit agad niyang iniwasan ang ganoong pagdududa ngayon dahil pakiramdam niya ay hindi iyon palabas. Kung kasabwat man ng binatang nasa harapan niya ang mga taong nagplano ng pagdukot, wala itong dahilan para bugbugin sila ng ganoon kabagsik. Pagkatapos ng lahat, dalawa sa kanila ay nanginginig pa rin ng walang tigil sa lupa. Patawarin mo ako, Miss Chelsea. Tandaan mong mag-ingat ka sa labas. Sulyap ni Severin sa kanya at naghanda ng umalis. Teka, pwede ba kitang hilingin na samahan akong sumakay ng taxi at ihatid ako pauwi, kung ayos lang sa'yo? Marahil hindi nakarating dito ang mga bodyguard ko, na pinamumunuan ni Yancy, dahil may nangyari sa kanila. Mabilis na lumapit si Chelsea at pakiusap niya iyon habang papalayong aalis si Severin. Napakunot ang noo ni Severin, at matapos mag-isip sandali, sinabi niya, sige. Wala akong matutuluyan ngayon, kaya pwede ba akong tumuloy muna sa bahay mo ng ilang araw? Hindi ko alam kung gaano katagal, pero ipinapangako ko na hindi naman masyadong matagal. Ayos lang ba sa'yo? Nagpakita ng pagtatakang itsura si Chelsea. Kung mas gugustuhin niyang manatili sa kanyang bahay ng ilang araw kaysa tanggapin ang perang iniaalok niya, maaaring isa rin siya sa mga mayayamang binata na gustong manligaw sa kanya. Halos kilala na niya lahat ng mayayamang binata sa Waimont City, ngunit nang mas mapagmasdan niya si Severin, napagtanto niyang hindi pa niya ito nakikita noon. Nakita ni Severin ang pag-aalangan niya kaya ngumiti ito at nagsabi, kung hindi ko nais na tulungan ka, baka kung ano-anong ginawa na sayo ng mga taong iyon. Niligtas ko ang buhay mo nang hindi tinatanggap ang $150,000 na inalok mo. Ang tanging hiling ko lang ay makituloy sa bahay mo ng ilang araw. Sobrang ayaw mo ba talaga? Mukha ba akong masamang tao sa iyo? Agad na napagtanto ni Chelsea kung gaano siya naging bastos at ngumiti ng magiliw. Hindi, nagkamali ka lang ng intindi. Nagtataka lang ako kung sino ang nag-utos sa kanila at bakit nila ako inatake. Lumapit siya sa isa sa mga lalaki at tinanong, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang nagpadala sa inyo? Papatayin kita kapag hindi ka nagsabi. Kumuyam ng mahigpit ang lalaki nang marinig iyon. Nagpakita siya ng determinadong mukha at agad na nagpakamatay sa pamamagitan ng pagkagat ng nakatagong lason sa loob ng sarili niyang dila. Kailangan ba talagang umabot doon? Alam ni Chelsea na wala nang saysay na tanungin pa ang tatlo, kaya lumapit siya kay Severin at sinabi, tara na. Ang pangalan ko ay Chelsea. Chelsea Maddock. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ngumiti si Severin at nagsabi, Severin Foylet. Ikinagagalak kitang makilala, Severin, at salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko. Sabi ni Chelsea habang naglalakad. Sumunod sa kanya si Severin at sinabi, walang anuman. Siguro itinadhana na magkita tayo sa oras ng iyong pangangailangan. Mas naniniwala ako sa tadhana higit sa lahat. Bukod pa roon, ayokong makita ang isang babae na inaapi. Muling tiningnan ni Chelsea si Severin at naisip, kung tungkol sa tadhana ang sinasabi niya, baka gusto niya talaga akong ligawan. Tumanggi ba siya sa pera dahil gusto niyang ako ang habulin niya? Hindi nagtagal, nakasakay na silang dalawa sa isang taxi. Hay, hindi ko talaga maintindihan kung bakit kinakailangan ng bodyguard na iyon nakitili ng sarili niyang buhay. Namatay siya nang hindi man lang sinasabi kung sino ang nagpadala sa kanya. Mas maawain si Chelsea kaysa sa karamihan, at nakaramdam siya ng pagsisisi nang maalala ang pagkamatay ng bodyguard. Nang marinig yun ni Severin, ngumiti na lang siya, at sinabi na medyo simple lang kapag inisip mo ito. Malamang alam ng lalaking iyon na papatayin siya ng mga nag-utos sa kanya para dukutin ka kung magsasalita siya, kaya patay na rin siya kahit anong gawin niya. Saan nanggaling ang lalaking iyon? Bakit niya ginawa iyon? Tanong ni Chelsea nang may pagkausisa. Kung wala ka namang matutuluyan dito, ibig bang sabihin hindi ka taga rito? Oo, nandito ako para hanapin ang isang paksyon. May ilang bagay akong kailangang pag-usapan sa kanila.
Nang maalala ang layunin niya, nagtanong si Severin kay Chelsea, alam mo ba ang isang organisasyong tinatawag na Canes Hall? Malaking tulong kung kilala mo sila. Ipinag-isip ni Chelsea ang pangalan sandali at napanganga. Pasensya na, Severin, hindi pamilyar ang pangalang iyon sa akin. Kahit medyo mayaman ang pamilya namin, nasa third tier lang kami dito sa Waymont City. Kilala ko ang ilang pamilya, pati ang mayor, pero hindi ako sanay sa mga underground na puwersa. Naisip niya pa ng malalim at napatingin, baka mas alam ito ng tatay ko. Nag-aral ako sa kolehiyo sa ibang lugar kaya hindi ko masyadong alam ang nangyayari rito. Naiintindihan ko. Salamat na lang, sabi ni Severin habang tumatango. Bagaman hindi nakakuha ng impormasyon si Severin mula kay Chelsea, alam niya na posibleng isa lang maliit na organisasyon ng Canes Hall, kung hindi alam ni Chelsea ang pangalan at pati ang tatay niya. Kung ganoon nga, malamang hindi rin mataas ang antas ng pinuno ng Canes Hall, na mas nagpapahirap sa kanya. Hindi naglaon, huminto ang kotse sa tapat ng Villa ng Maddox. Pagkatapos magbayad, bumaba sina Severin at Chelsea at pumasok. Hindi ba ako nagkakamali, bakit nagdadala si Miss Chelsea ng kasama na lalaki? Bulong ng isa sa dalawang bodyguard na naka-antebay sa entrada nang makita si Chelsea kasama si Severin. Sabi ng isa, oo, hindi ko pa siya nakitang magbalik na may kasama. Para bang umiikot ang mundo kapag nakita siya kasama ang isang lalaki. Napangiti si Severin nang bahagya ng marinig iyon. Bakit ka bumalik na wala ang iba, Chelsea? Saan sina Yancy at ang mga kasama? Sino itong lalaki? Tanong ni Richard, ang head ng Maddox, na may pagkabahala nang makita si Chelsea na may kasama. Ipinaliwanag ni Chelsea, dapat ba sina Yancy at ang iba ang sumundo sa akin sa airport? Mukhang may nangyari sa kanila. May nagsabi na sasalubong sa akin, pero may kakaiba nang makita kung wala sina Yancy. Sinabi kong tatawag muna ako para kumpirmahin kung kayo ang nagpadala ng bagong tao, pero sinubukan nila akong dukutin. Buti na lang at nailigtas ako ni Severin bago nila ako madala. Sinong malansang ulol ang gagawa ng ganyan? Pupuntahan ko at papatayin ko sila. Agad na nagalit at kinuyam ang kamao ni Richard. Gusto niyang sirain ang mga taong iyon. Nagsalita si Chelsea, may kasalanan ba ako kamakailan, Daddy? Dahil ito lang ang mukhang lohikal na dahilan. Nag-isip si Richard at umiling. Dapat alam mo na ang mundo ng negosyo ay parang digmaan. Hindi maiiwasan na may masasaktan sa proseso para magkaroon tayo ng pwesto dito. Paano ko malalaman kung sino ang gumawa nito? Tumingin si Richard kay Severin at nagpasalamat, salamat sa pagligtas sa anak ko at paghatid sa kanya ng ligtas. Bibigyan kita ng kabayaran, pangalanan mo lang ang presyo. O kung may ibang hiling ka, tutulungan din kita. Bago makapagsalita si Severin, sabi ni Chelsea, sinabi niya kanina na ayaw niya ng pera. Inalok ko siya ng $150,000 pero tumanggi siya. Sinabi lang niya na gusto niyang tumuloy sa atin ng ilang araw dahil wala daw siyang matitirhan. Oh, si Richard ay nagulat sandali. Medyo kakaiba sa kanya ang hiling ni Severin. Imbes na tumanggap ng $100,000, ang hiling ni Severin ay tumuloy muna sa kanilang bahay ng ilang araw. Tiningnan ni Richard si Severin mula ulo hanggang paa at sa huli tumanggo siya. Walang problema. Dumating lang ako para hanapin ang isang organisasyong tinatawag na Canes Hall, sabi ni Severin. Maaari akong umalis kapag may ibibigay kayong impormasyon tungkol sa kanila o alam ninyo kung saan sila matatagpuan. Hindi ko rin sigurado kung gaano katagal ako mananatili sa Waymont City. Ngumiti ng bahagya si Severin at muling tinanong si Richard, narinig mo na ba sila? O kilala mo ba sila? Canes Hall. Parang naguluhan si Richard nang marinig iyon. Espel mo ba yun na parang anos, pero si? Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Severin at ipinaliwanag niya. Palitan ang U ng I. C. A. N. I. S. Ang salitang Latin para sa aso. Hindi na napigilan ng dalawang matatanda sa likod niya ang mapaihi ng tawa at nagsimulang tumawa ng parang mga baliw. Kontrolin ninyo ang sarili ninyo, pagpaalala ni Richard. Kahit gustong tumawa ni Richard ay pinilit pa rin niyang paalalahanan ang dalawang matatanda. Ikinalulungkot ko pero tila hindi ko pa naririnig ang Canes Hall noon,
pero maaari akong magpadala ng ilang bodyguard para tulungan ka sa paghahanap sa kanila, alok ni Richard. Maraming salamat, sinabi ni Severin na may pagtango. Tumingin si Richard kay Chelsea at sinabi, magdala ka ng mas maraming bodyguard sa susunod kapag lalabas ka at siguraduhing mataas ang attainment nila. Ayokong matarget ka ng grupong iyon muli. Sige daddy, pumayag si Chelsea. Sa kanilang gulat lumakad si Severin pasulong at nagmungkahi ng may ngiti. Hindi naman mahirap hulihin ang utak sa likod ng lahat nito o kahit malalaman kung sino ang gumawa. Biglang nagliyab ang mga mata ni Richard at tumingin siya kay Severin. May plano ka ba? Tumango si Severin. Meron, pero natatakot lang akong baka hindi ninyo ako pagkatiwalaan. Simple lang ang plano. Kung wala namang ibang gagawin ng inyong anak bukas, lalabas siya ng hindi nagdadala ng mga bodyguard. Sa halip ako lang ang sasama. Mas magiging handa silang umatake kung wala siyang kasama. Sa kabilang banda, baka maging maingat sila kung maraming nakapaligid sa kanya. Naging mapait ang mukha ni Richard agad at tila hindi natuwa. Galit na sabi ng isang matandang lalaki sa likod niya, anong klaseng ideya iyon? Plano mo bang gawing pain si Miss Chelsea? Sigurado ka bang kaya mong protektahan siya mag-isa? Ang pinakamainam na paraan para hulihin ang tigre ay pumasok sa lungga nito, sabi ni Severin habang hinahawakan ang kanyang baba. Nag-init ang ulo ng matandang lalaki sa sinabi ni Severin. Tinitigan niya ito at nagsabi, madali lang sabihin niyan. Paano kung may mangyari sa kanya? Kaya mo bang akuin ang magiging kapalit? Ngumiti ng tuyo si Severin at sumagot, una, matagal na sanang patay si Miss Chelsea kung nais talaga nila siyang patayin. Nandoon lang ako para tumulong nang marinig ko ang kanyang sigaw ng saklolo. Kung ang pakay nila ay dalhin siya, tiyak na hindi nila agad siya papatayin. Matapos ang ilang sandali, nagpatuloy si Severin, pangalawa, kung hindi ko kayang protektahan siya, natatakot ako na wala ring sinuman sa pamilya ninyo ang makakapag-protekta sa kanya. Hehe, medyo matapang na pahayag iyan mula sayo. Tugon ng isa pang matanda habang natatawa. Ang binatang ito ay tila isang malakas na tao. Nag-isip sandali si Richard bago ngumiti kay Severin. Mataas ang attainment ng dalawang nakatatanda dito. Kung kaya mong talunin ang isa sa kanila ng madali, ipagkakatiwala ko ang anak ko sayo. Sandaling natigilan si Severin. Nasa pagpapasya ni Miss Chelsea iyon. Handa akong tumulong pero wala ring saysay kung hindi niya iyon pinahahalagahan. Ayokong mag-abot ng tulong sa isang taong ayaw namang tulungan siya. Kagat labing nagsalita si Chelsea sa huli, pinagkakatiwalaan ko si Severin. Nakita ko ang kanyang kakayahan sa paliparan, at masasabi kong isa talaga siyang malakas na tao. Mariing tumutol ang matandang pinuno. Ang mga taong ipinadala ngayon ay nabigo na dakpin ka, kaya dapat mong maunawaan na ang susunod na ipapadala nila ay mas malalakas kaysa sa ngayon. Nasa panganib ang kaligtasan mo. Lumapit si Severin, na nakatayo ng nakapamaywang sa likod, at nagsabi sa matandang lalaki. Huwag na tayong mag-usap tungkol sa mga posibilidad. Mag-usap na lang tayo gamit ang ating kamao. Tulad ng sinabi ko, kung hindi ko kayang garantiya ang kaligtasan niya, wala ring saysay ang presensya ninyo sa tabi niya. Sige, ipakita mo sa akin ang kakayahan mo. Hindi na nakapagtataka na pagdudahan ng matandang pinuno ang lakas ni Severin, dahil mukha pa itong bata. Higit pa roon, mayroon siyang dissenting attainment bilang isang level 5 warrior king, kaya bahagya rin siyang na-offend at gustong ipakita kay Severin ang kanyang kakayahan. Pagkatapos magsalita, mabilis na kumuyam ng kamao ang matanda at umatake kay Severin sa isang iglap. Agad siyang sumugod at itinutok ang kamao kay Severin ng walang pag-aalinlangan. Dahil iniligtas naman ni Severin si Chelsea, minabuti ng matanda na subukan lamang ang lakas ni Severin. Dahil dito, hindi niya ginamit ang buong lakas niya, pati na rin ang kanyang spiritual energy. Nang makita iyon, bahagyang ngumiti si Severin at sinalubong din ng kamao ang matanda. Bang! Umalangaw-ngaw ang isang mapurol na tunog, at lumipad ang matanda ng ilang metro bago tuluyang nakabawi ng balanse. May bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Sa maikling sandaling nagbanggaan ang kanilang kamao, para bang tumama siya sa isang bundok na hindi matitinag. Nang makabalik siya sa kanyang tindig, hindi niya napigil ang ilagay ang kamay sa kanyang likod.
Namanhid na ito, kaya inugan niya upang mawala ang pamamanhid. Sa huli, lumapit siya at nagsabi, "Malakas ka, Severin, at kinikilala ko ang iyong lakas. Ramdam kong nagpipigil ka pa sa suntok na iyon kanina, at marahil nasa antas ka na ng isang level 7 warrior king." Kabanata 1030. Si Richard at ang pangalawang nakatatanda ay nakatayo sa likod ng pinakamatandang elder, at parehong nagulat nang marinig nila ang sinabi nito. Hindi nila kailanman inakala na si Severin ay may ganoong kalakas sa murang edad. Ang villa na tinutuluyan ng aking anak na babae ay may ilang bakanting silid, kaya mas mabuting tumuloy ka na lang din doon. Huwag kang mag-alala, magpapadala kami ng mga tao upang alamin ang anumang impormasyon tungkol sa Canes Hall. Malamang na mamimili ang aking anak sa mga susunod na araw, kaya ipagkakatiwala ko ang kanyang kaligtasan sa iyo. Sigurado akong magiging ligtas siya basta't ikaw ang kasama niya, wika ni Richard matapos siyang matauhan mula sa pagkagulat. Ama, hindi makapaniwala si Chelsea at kinagat niya ang kanyang pulang labi habang umiikot ang kanyang mga mata sa kanyang ama. Sanay na siyang tumira mag-isa sa kanyang villa sa loob ng maraming taon, kaya hindi siya ganap na komportable na may kasamang nakatira, lalo na't isang lalaking ngayon lang niya nakilala. Para sa kanya, ang iniisip ng kanyang ama ay tunay na hindi maunawaan. Sige na, kailangan mong ayusin ang isang silid para matirhan ni Severin. Agad na iwiniwasiwas ni Richard ang kanyang kamay at sinabi yun kay Chelsea. Sumama ka na sa akin. Saglit na pinpurse ni Chelsea ang kanyang mga labi bago ngumiti kay Severin at pinangunahan siya palayo. Pagkaalis ni na Severin, lumapit ang pangalawang elder at nagsabi kay Richard. Ginoo, hindi mo ba iniisip na medyo hindi angkop na patirahin ang isang lalaki sa parehong villa ng iyong anak na babae? Agad namang ngumiti si Richard at sinabing, ano bang hindi angkop doon? Para sa akin, napakaganda niyon. Malaki na si Chelsea, at dapat ay may nobyo na siya noon pa. Masaya na ako kung sakaling magkatuluyan sila ni Severin. Pagkatapos ay idinagdag pa ni Richard, bukod pa roon, si Severin ay gwapo at may mataas na antas ng kakayahan. Isa siyang tunay na henyo. Hindi ba't napakaganda kung siya ang magiging manugang natin? Patuloy pa ring nakakunot ang noo ng pangalawang elder, ngunit sinabi niya pa rin. Hindi ko itatanggi na isa siyang henyo, pero hindi pa natin siya lubos na kilala. Paano kung masama pala siyang tao? Malaking problema kung gagawa siya ng hindi nais sa iyong anak na babae. Gayunpaman, buong tiwala namang sinabi ni Richard, hindi ako naniniwala roon. Kung siya ay manyakis, madali na niyang madadala ang aking anak matapos niya itong iligtas. Bukod pa roon, siya mismo ang nagkusang tumulong, kaya sigurado akong isa siyang mabuting tao at marangal. Sumang-ayon din ang pinakamatandang elder sa loika ni Richard. Tumanggo siya. Malakas si Severin at kaya niyang protektahan si Miss Chelsea kung maninirahan siya sa parehong villa. Pagkatapos ng lahat, walang makakasabi kung aatakihin siya muli ng mga salarin sa kalagitnaan ng gabi. Tumanggo si Richard. Siguraduhin ninyong ipaalam sa lahat na kailangan natin ng mas maraming tauhan sa mga darating na araw. Magkakaroon tayo ng dagdag na nagbabantay upang maiwasan ang anumang hindi nais na mangyari. Nang makarating sina Chelsea at Severin sa villa, sinabi ni Chelsea sa kanya, heto na tayo. May ilang silid sa unang palapag, kaya malaya kang pumili kung alin doon ang gusto mo. Ngumiti si Severin at sinabi, kung nasa ikalawang palapag ang iyong silid, mas mabuting piliin ko ang kwarto na katabi mismo ng iyo. Sa ganitong paraan, mabilis akong makakakilos kung sakaling may manlulusob na magtatangkang umatake sa iyo ng palihim sa gitna ng gabi. Pinag-isipan muna ni Chelsea ang desisyon na iyon at napagtanto niyang may saysay ang sinabi ni Severin. Sa huli, tumanggo siya at sinabing, sige, pero hindi ibig sabihin na dahil maganda ako ay pwede ka nang magkaroon ng kung ano-anong kalokohang iniisip. Malinaw ba?